Magandang araw sa inyo mga kabayan at welcome sa panibagong video po dito sa channel ko. Ang gusto kong i-share sa inyo on this video is yung arrival guide. Arrival guide para sa mga OFW at non-OFWs na papauwi ng Pilipinas ngayong bagong taon na manggagaling sa mga bansa na naka-travel ban sa Pilipinas. Matatandaan natin na late last year dahil sa bagong strain ng coronavirus ay nagkaroon ng travel ban sa 20 countries papauwi ng Pilipinas. Ibig sabihin yung mga foreign nationals from those 20 countries hindi pwedeng makauwi o makapunta sa atin maliban na lang kung Filipino nationals sila. Pero since yesterday, yung 20 countries po na yun naging 21. Bakit naging 21? Kasi dumagdag po yung USA or yung Amerika. In total, meron ng 21 countries kung saan hindi pinapayagan yung mga foreign nationals from those countries na makapasok ng Pilipinas. And the very reason is para mapigilan yung pagpasok ng bagong strain ng coronavirus sa Pilipinas na sinasabi nilang 70% na mas nakakahawa sa mga tao. So yung 21 countries po ay ang mga sumusunod. Andiyan syempre yung UK or United Kingdom, yung United States or yung America nandyan na rin pero effective January 3. Then yung South Africa, Switzerland, Italy, Denmark, Israel, Hong Kong, Spain, Netherlands, Ireland, Singapore, Lebanon, Japan, Canada, Sweden, Germany, Australia, France, Iceland, at saka syempre South Korea. Ayun po yung 21 countries so far na under travel ban saan yung foreign nationals ng mga bansa na yon hindi pwedeng maapasok sa Pilipinas. Pero kung ikaw po ay Filipino national, OFW or non-OFW, kahit nanggaling ka pa doon sa 21 countries po na yon within the past 2 weeks, makakapasok ka pa din ng Pilipinas. Ang kailangan mo nga lang po gawin, syempre, is kailangan mo mag-undergo ng RT-PCR test, pero kung positive or negative ang RT-PCR test mo, kailangan mo pa rin mag-quarantine mandatory ng 14 days sa mga pre-provide na quarantine facilities ng ating government. Kapag positive po yung RT-PCR test mo and nanggaling ka doon sa 21 countries na to, ibibigay nila yung test mo doon sa Philippine Genome Center or RTIM para mapag-aralan kung anong strain ng virus ang meron doon sa swab test mo. Pero kung negative ka naman, idediretso ka nila doon sa quarantine facility ng government natin kung saan kailangan mo mag-undergo ng 14 days quarantine. Ulitin ko lang po ulit, baka nagtatanong kayo, negative na nga ako, ba't kailangan ko pa mag-quarantine ng 14 days? Kasi po yung corona, meron siyang incubation period na 14 days or 2 weeks. Incubation period, ang ibig sabihin, yun yung time of exposure na na-expose ka sa virus hanggang sa time na magkaroon ka ng symptoms. And 14 days po yun or 2 weeks po yun. So, hindi ibig sabihin na negative ka ngayon. After 2, 5, or 10 days, maaari mag-develop ka ng symptoms at maaaring maging positive ka. Maaari lang. Kaya ka nga nilalagay sa quarantine para maobserbahan ka at maobserbahan mo rin yung sarili mo for symptoms. Yung last vlog ko po, hinahanap ko yung sagot dito sa question na to, yung mga OFWs and non-OFWs na manggagaling dito sa 21 countries na to, sino yung mag-shoulder ng kanilang accommodation, ng kanilang quarantine, meals, transport, and COVID testing. At ang sagot po is Philippine government. If manggagaling kayo dito sa 21 countries na to, kailangan yung mag-undergo ng 14 days mandatory quarantine at lahat isasagutin ng ating government. Malinaw po yun. At ang source ko po dito is itong article from Philippine Airlines na ipapakita ko sa inyo. Kasi from the Bureau of Immigration, from the OWA, from the POLO, wala po akong makitang malinaw na announcement nila about accommodation cost. Although logic naman na for OFW, sasagutin talaga ng government natin, ang tanong lang kasi dito is for non-OFWs na uuwi ng Pilipinas. Kasi 14 days, kapag ikaw magbabayad, napakalaking pera din po nun. Pero since sasagutin siya ng government natin, alam ko is malaking tulong na rin po ito para sa mga kababayan nating uuwi ng Pilipinas, mapa OFW or non-OFW kapaman. Tanong naman po dito, what if hindi ko gusto yung quarantine facility ng government natin? What if gusto ko sa iba? Pwede po. Meron pong listahan ng mga hotels at quarantine facilities yung government natin kung saan ka pwede mag-quarantine. Ang kaya nga lang, kung sakali mang ikaw ang kukuha ng sarili mong quarantine facility, ikaw din po ang mag-shoulder nun. Kung gusto mong makalibre, kailangan mong i-avail yung quarantine facility ng ating government. During those 2 weeks po, if mag-develop ka ng symptoms, kailangan ka ulit nilang i-test
Pero kung hindi ka naman nag-develop ng symptoms at natapos mo yung 2 weeks mandatory quarantine na yun, is pwede ka nang makauwi sa inyo. So, ito po yung una ninyong gagawin sa mga kababayan ko, OFW, non-OFW, papauwi ng Pilipinas at manggagaling kayo dito sa 21 countries na to. Ang una niyo pong gagawin, 3 to 5 days bago yung flight ninyo, kailangan nyo na mag-register sa Red Cross. Ito po yung link ng Red Cross dito sa ibaba. Kailangan nyo na siyang i-click. Meron din po ang tutorial video sa pag-fill out nitong Red Cross ECIF form. Tapos nyo pong i-fill out yan, may makukuha kayong QR code. Yung QR code, kailangan nyo lang i-save sa phone nyo. Ipapakita nyo siya during verification process sa airport para po ma-swab kayo. What if wala naman kayong access sa computer or smartphone or wala kayong internet? Wag po kayong mag-alala. Pagkadating niyo sa NAIA, merong mga personnel doon, PCG, para tulungan kayo mag-register sa Red Cross ECIF. Pero ang problema nga lang, syempre, kailangan nyo pong pumila at kailangan nyo mag-antay ng mas matagal. Kaya naman, mas may buti kung maaasikaso nyo kaagad yung inyong Red Cross ECIF form bago pa lang kayo makarating ng NAIA. If may questions pa po kayo dyan, practical questions sa pag-fill out ng ECIF form, message nyo lang ako. Sa mga OFWs naman po, bukod sa Red Cross ECIF form is kailangan nyo pa rin mag-register ng extra sa Oasis. Yung Oasis po kasi is yung portal ng OWA at ng POLO at ng POEA para makita nila gaano karaming OFWs ang papauwi, ang anong araw at saan sila papauwi. Parang it gives them an idea in total number na mapapauwing OFWs. Again, meron din po akong tutorial video about Oasis platform kung paano siya i-fill out. Ipanoorin nyo lang po yung video at kung may mga practical questions kayo about sa fill out ng Oasis form, sabihan nyo lang din po ako. During your flight po or pagka-arrive ninyo sa NAIA, meron kayong makukuhang arrival card for immigration at health declaration form. Doon sa health declaration form na yon, basic information nyo lang, yung mga kung meron kayong symptoms, yung health history ninyo, saan kayo nakatira, yun yung mga basic information na kailangan po ninyong ilagay. After nun, merong tauhan ng Philippine Coast Guard ang aakyat sa eroplano para po mag-briefing sa inyo. Mag-briefing sa kung ano yung mga dapat nyong i-anticipate or kailangan nyong i-expect pagkababa ninyo sa airport. Merong briefing for OFWs, merong briefing for non-OFWs. Pagkababa po ninyo ng aeroplano, ipapasa ninyo yung health declaration form ninyo, merong temperature check na gagawin po sa inyo at meron ding waiting area. Doon sa waiting area na yun, mag-aantay lang kayo for verification and barcoding process. Doon po sa verification, ipapresent nyo lang yung QR code nyo. Diba doon sa QR code nyo, nakalagay na doon yung details ninyo, your contact information ninyo, yung health history ninyo. So, i-scan na lang po nila sila at mabilis na yung process nun. And pagkatapos po nun, didiretso na kayo sa swabbing area para sa RT-PCR test. Ang RT-PCR test po, ang manggagaling dyan is parang meron silang cotton swab, mahabang stick siya, tapos parang cotton swab yung nasa dulo, i-insert po nila sa ilong ninyo. No? So, ang kailangan nyo lang gawin is i-tilt nyo lang yung ulo ninyo, i-insert nila yan sila dito. Kailangan po kasi malalim yung pagkaka-insert nila, tapos iikutin nyo na 3 beses at tatanggalin din po yun. And then, okay na. Ayun na po yung test na yun. In less than 10 seconds, tapos na kaagad yun. Hindi po siya masakit, pero ang pangit lang sa pakiramdam. Talagang minsan maluluha ka, minsan sasakit pa yung sinus mo or magkakaroon ka ng headache afterwards. Pero normal lang po yun, mawawala po yun, magsasubside din yun. Ulitin ko, yung RT-PCR test, libre po siya for OFWs and non-OFWs na manggagaling sa 21 countries na under ng travel ban sa Pilipinas. If ever man po may questions kayo or sabi ninyo hindi ko alam kung anong gagawin ko or may question ako about this, maraming help desk po sa NAIA. Meron din silang charging stations doon, may wifi din po doon, kaya kung maaari, kung may tanong kayo, huwag kayo mag-hesitate na magtanong. Pagkatapos po nun, immigration na kayo kung saan nyo isasubmit yung arrival card po ninyo, and then check na nila yung papers ninyo, yung passport ninyo, and okay na, tapos na kayo sa immigration. Paglampas ng immigration, ang mga non-OFWs dediretso po sa booth ng Department of Tourism, samantalang ang mga OFWs naman natin na land-based is dediretso sa OWA or Overseas Welfare Workers Association. Yung mga sea-based OFWs naman po natin, diretso kayo sa Marina booth. Sa mga non-OFWs po natin, merong 9 na hotels po na maaaring i-assign sa inyo. Siyempre, nakadepende yan sa room availability. Sa NCR, andyan ang Nice Hotel Monumento, Chill Hotel Monumento, andyan ang Nice Hotel Arayat, at nandyan din ang Nice Hotel MacArthur. Sa Region 4A naman, andyan ang Canyon Woods, Canyon Cove, Chateau Royal,
at Summit Ridge. Sa Region 3 naman po, andyan ang Apollonia Hotel. Kung sa tingin po ninyo, ayaw nyo sa mga hotels na yan or sa tingin niyo masyadong malayo sa final destination ko, pwede po kayong pumili sa ibang quarantine facilities na accredited ng DOH, kaya lang shoulder nyo po ang expenses. Mga OFWs naman po natin, OWA na po ang bahala mag-designate ng inyong hotel kung saan nyo kailangan mag-undergo ng 14-day mandatory quarantine. At syempre sa mga sea-based OFWs naman natin, andyan ang Marina para i-assist po kayo. After nyo po sa Department of Tourism booth, OWA booth or Marina booth, diretso na kayo palabas ng terminal kung saan mag-aantay kayo ng mga shuttle buses or transportation para ihatid kayo sa inyong quarantine facility. Sa mga non-OFWs po, kapag kayo ang pumili ng inyong sariling hotel, kailangan din po na kayo mag-shoulder ng transportation papunta po sa hotel na pinili ninyo. Sa quarantine facility naman po, kailangan nyo na mag-antay hanggang malaman nyo na yung resulta ng inyong RT-PCR test. If negative kayo, obserbahan nyo lang, i-check nyo lang yung sarili nyo for the next 2 weeks para tingnan kung magka-develop kayo ng symptoms, and if wala, at the end of 2 weeks, pwede na kayong umuwi sa final destination ninyo. Pero if mag-positive po kayo, kailangan nilang tingnan kung ano yung mga symptoms na nararamdaman nyo. And depende sa symptoms na nararamdaman ninyo, kailangan nila kayong ilipat ng hospital or sa Department of Health treatment facility. Ang yung accommodation po at food during your quarantine, during your 14 days quarantine, shoulder ng government natin. Huwag po kayo mag-alala doon. Pwera na nga lang, syempre, sa mga non-OFWs na pumili ng sarili nilang hotel or kumuha ng sarili nilang hotel na gusto nila. Sila ang kailangan mag-shoulder mula expenses, transportation, meals, kanila po lahat yon. Pagkatapos po ng 2 weeks na yon, ang mga non-OFWs naman is pwede nang magpasundo sa kanilang mga kamag-anak para i-pick up kayo at dalhin sa inyong final destination. Sa mga land-based OFWs po naman, pwede kayo mag-register sa OWA Uwian na app kung saan yung OWA government natin ang gagawa ng paraan para maihatid kayo mula quarantine facility ninyo hanggang sa inyo pong probinsya or final destination. Again, meron din po akong video ginawa about sa pag-register sa OWA Uwian na. Panoorin nyo lang po siya. And if may practical questions kayo about sa pag-fill out ng OWA Uwian na application, sabihan nyo lang po ako. Sa mga sea-based OFWs naman po, andyan po yung inyong local manning agency na siyang bahalang maipag-coordinate sa inyo para maihatid kayo mula sa quarantine facility ninyo pauwi po sa inyong final destination, probinsya o bahay. So mga kabayan, ayun lamang yung kabuuan ng aking arrival guide for OFWs and non-OFWs na manggagaling sa 21 countries under travel ban sa Pilipinas. Paalala lang na itong 21 countries na to pwede pa pong madagdagan, pero sa ngayon 21 countries lang siya at ito yung current procedures natin. Kung meron man kayong hindi naintindihan or kailangan nyo ng tulong, practical questions, sabihan nyo lang po ako. I-type nyo lang sila sa comment section at susubukan ko silang sagutin as soon as possible. Ang mahalaga lang po na kailangan nyo tandaan dito is kung Filipino national ka, pwede kang makauwi ng Pilipinas libre lahat. COVID testing, meals, accommodation, transportation ng ating government. O mapa OFW ka man o mapa non-OFW ka pa man. If non-OFW ka, you have the option para pumili ng sarili mong hotel kung saan mo gustong gawin yung 14 days quarantine, kaya nga lang shoulder mo lahat ng expenses. Sana po naging malinaw sa inyo yon. Mag-iingat po kayo pa uwi. Happy New Year sa inyong lahat and see you again on my next video. Maraming salamat. Bye-bye.